Morning! Kumusta po kayo? Today is Sunday. Ano nga ba nga? Ano bang petsa na ngayon, Ate B? Basta Sunday, this is the taped episode. At hindi po ako makapaniwala. Alam niyo po ba, 151st episode namin. Can you imagine, tumagal kami. Si Alvin Alchico po ito. Welcome po sa Thank You, Doc. Siyempre, kasama po natin ang puso ng programang ito. Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Ate B, can you believe 151st episode? Never pa tayong nag-ulit. Never pang nag-replay ng episode. And I am proud to serve with you, Alvin. At syempre si Marla na behind the scenes, no? At syempre yung mga kasama nating doktor, tuloy-tuloy ang ating advocacy para nga naman mas healthy po tayong mga Pilipino, no? So i-share po ninyo ang ating topic. Please, 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 let's do this. Ayan, ha? O, eto na. Para lang, partner, alam nila, 3-man team lang po kami. 3 taon lang. Oy, kaya pala, no? Come to think of it. 3 taon na kami. 3 years na po namin ginagawa and this is our 151st episode na 3 lang kami yung nagtatrabaho. Okay, kaya Marla, congratulations. Ate B, congratulations. Congratulations to myself also na kaya natin. Pure advocacy. Walang talent fee, wala nothing. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you. Kaya thank you, Doc. Eto na. Ha? Pag-uusapan natin, mamaya intro ko yung ating guest naman for today. Eto, ano bang masakit sa inyo? Aray, napakasakit. Oktubre po natin tinitape ang episode na ito. Madalas ang problema po natin, kasu-kasuan, arthritis. Pag-uusapan po natin ngayong umaga ang arthritis plus may bonus topic rin tayo, osteoporosis, dahil October pala ay osteoporosis month. Kasama po natin ang ating doctor for the day, Dr. Millicent Ong. Magandang umaga po, Doc Millie. Hi, Doc. Good morning po. Thank you so much po to be part of your program and congratulations. 151st episode with a 3-man team. Thank you po. Tandaan mo yun, Doc, palagi ha. Si Doc ang 151st episode. Siyempre yung ibang doktor nag-uulit na, si Doc mag-uulit din niya. Ay, is this your second time, Doc, or first time mo sa amin? Second po. Opo. Second na? Before sa TDO Hands po, and then on YouTube, second po ito. Wow! Natatandaan mo anong episode ka, pang ilang episode ka sa aming Thank You, Doc? Hindi po. Hindi ba Ngayon lang nabanggit kasi milestone, 151st. So we're going to talk about arthritis. Kailan ba nagde-develop yung arthritis sa ating mga kababayan? At ano ba, may parameters naman siguro bago mo matawag na arthritis, hindi ho ba? Yung kailan po, halos bata, matanda, o anumang edad nagkakaroon po. Pero yung pong tinatawag na osteoarthritis, which is part ng wear and tear process, or maaari rin sabihin joint failure. Kung meron pong kidney failure, heart failure, meron din pong joint failure. Yun po yung katumbas na osteoarthritis. Paano ho masasabing may osteoarthritis? Yung pong kasu-kasuan ay ang components po niyan, yung dalawang buto, siya po yung meron hong cover na articular cartilage, meron hong balot na joint capsule, na meron po sa loob nun ay synovial fluid. Yun po yung kasuan. Anything outside that is extra-articular or hindi po kasama sa arthritis. Pero ang term po, halimbawa, kasama yung litid, tendon, muscle, pwede yung i-term doon ay soft tissue rheumatism. So magkaiba yung rheuma sa arthritis? Kasi di ba parang pag-interchange natin sa Filipino context, parang napagpalit-palit natin? Sa English po kasi, arthritis, may pamamaga yung kasu-kasuan. Pero pag po sa ating wikang Pilipino na rheuma, pamisan ho, kahit po soft tissue rheumatism, rheuma rin po ang tawag natin. Exactly. So, pero may pagkakaiba po, di ho ba? Meron po. Oo. From a medical point of view, may pagkakaiba po yan. So, i-disabuse natin yung isip natin mga kababayan. Na pag sinabing arthritis, pang matanda yan. Hindi po. Even younger people can have arthritis, Doc. Opo, tama po. May mga pasyente ho, ang mga pediatric
pediatricians natin, meron hong juvenile idiopathic arthritis. Yun po, bata pa lamang ay meron na pong arthritis. Opo. Okay. So, bakit po nagkaka-joint failure, Doc? Yung joint failure, isa na ho syempre yung edad. Siya po yung number one risk factor. Yung older age is a number one risk factor ng osteoarthritis. Pero yung pagiging overweight, yun po ay tinatawag na number one modifiable risk factor for osteoarthritis. Yung pong iba, halimbawa dahil sa kanilang sports sa kabataan, may knee injury, mas maaga ho silang magkakaroon ng osteoarthritis kasi po yung mga litid, tendon na siyang supposedly protection ng kasukasuan ay maagang nasisira. Kaya mas maaga rin ho silang magkaroon ng osteoarthritis. Paano mo malalaman na may arthritis ka, do? Ano yung mga telltale signs? Before you see a doctor, may telltale signs ba na ikaw ay you were saying, Ate B, nagsisignal ka ba? Hindi, ayan, yung kamay mo. Open. Okay. Sige, Doc. Doc, magsakalo ko, nagsisignal ka na. Sige po. Sige, Doc, go. Karaniwan ho, yung pasyente makakaramdam ng pananakit, maaring makakita sila ng pamumula sa kasukasuan nila, at pamamaga din po. Halimbawa po itong knuckles, no? Normally nakikita po natin. So, if somebody has swelling, hindi na ho alos makita yung buto-buto na yan, panay maga po lahat yan. Isa na ho yun sa sintomas. And then yung iba ho, pag konting hipo, for example, sa gout, mahanginan lang po ng ventilador, paminsan sobrang sakit na po yun. Or madampian lang ng, let's say, tuwalya o kaya bedsheet, ay napakasakit na po. Yun po yung typical naman sa may gouty arthritis po. Alam ko na, ganito na lang, para hindi tayo magulo, ano-ano ang iba't ibang klase ng arthritis. Kasi nabanggit na ni Doc yung gout, marami po pala yon yung different classes or types of arthritis. Isa-isahin niyo muna, Doc. Sige po. Siguro pinaka two general classifications yung tinatawag na mechanical, meaning pag po tayo ay kumikilos, gumagalaw o kaya nagwe-weight bear doon sa kasukasuan na yon, sasakit po siya. Pero yun naman yung inflammatory, typical ho sa kanya na talagang namamaga na siya, hindi pa ho kumikilos yung pasyente, at halimbawa, pagkagising pa lamang sa umaga, napakahirap na hong kumilos. Usually yung morning stiffness na naranasan nila, higit 1 oras. Mahigpit pa rin ho, ang hirap kumilos kahit na nakainom na po ng gamot, mahirap pa rin kumilos. In contrast, yung pong mechanical arthritis na osteoarthritis, ang morning stiffness po nila, paminsan 5 minuto or 10 minuto, nawawala na po. So how many kinds of arthritis there are? Ano po yung, sabi mo, gouty arthritis? Doon tayo kasi common po yun. Lalo sa kalalakihan, yung mga may mataas yung uric, gouty arthritis. That's Opo. one. Tama po. Okay, ano pa? Isa-isahin nyo, Doc. Meron din pong rheumatoid arthritis. Yung pong rheumatoid arthritis, karaniwan ang mga kamay, daliri, ang siyang unang na-involve. Later on, both wrists, elbows, shoulders, knees, ankles, tsaka huto ay kabilaan. Right and left na apektuhan. Unlike yung gout at saka po yung osteoarthritis, karaniwan, isa-isa lamang po. Hindi po sabay na kabilaan. Opo. So, let's talk about body parts para madaling mag-gets natin mga kabayan. When you say gouty arthritis, it involves what? Toes? Tama po. 95% po yung unang naapektuhan po sa gout ay yung first big toe or first metatarsophalangeal joint. Opo. Siya po so kung ang sakit ay dito sa fingers, hindi yan gouty arthritis. Yung gouty arthritis nandun sa baba. Pag matagal na yung gout at pirmi yung mataas yung uric acid, actually, pwede naman pong ma-involve yung mga kamay, daliri. Pero yung halimbawa po, first time pa lamang at sasabihin nila, mukhang may gout po ako. Malamang hindi. Malamang hindi. So yung unang manifestation ng gouty arthritis sa baba, sa toes. Ano yung unang manifestation ng osteoarthritis? Okay. Either sa tuhod, yung halimbawa sasabihin po nila, pag po ako'y nakaupo at tatayo, dun po sumasakit ang tuhod ko. O kaya po ay naupo ako sa medyo mababang bangkito, pag tatayo po, sobrang sakit. O kaya po pag naglakad na sila na medyo mas malayo, o kaya
akit panahon po sila ng hagdanan, doon po lalong sumasakit ang kanilang tuhod. Maari din naman ho magkaroon ng finger osteoarthritis, yung nagkakaroon ho ng bony enlargement sa mga distal phalanx ng kanilang mga daliri. Ayun po, usually hindi naman siya masakit, pero nahirapan lang sila sa umaga, parang may konting stiffness, at saka po sasabihin nila, yung pong singsing ko, dati ho naisusuot ko, ngayon hindi na ho magkasya. Hindi na. Tumaba lang. And yung rheumatoid arthritis, ano ang early manifestation naman nun? Saan parte? Opo. So, usually po, itong MCP joints, saka ho yung PIP joints, yung dalawa po ang na-involve. Pag ho itong DIP ay na-involve, usually hindi po siya rheumatoid arthritis. Kasama din ho yung wrist. So, kamay actually ang na-involve except this one. Yung DIP, distal interphalangeal joint, usually hindi po na-involve sa rheumatoid arthritis. Ayan. So at least nasabi natin, Ate B, you're the next to ask the question. Pag rheumatoid, dito, somewhere there. No? Pag gouty arthritis, toes, sa taas, ay sa baba. Pag osteo, anong parte nga yung osteoarthritis? Usually, yung pong tuhod, o kaya hip joint, or pwede rin po yung mga fingers. Opo. Okay. So that is generally speaking. Generally speaking lang po yun. Pwedeng mag-interchange. Early onset ang pinag-uusapan natin. Go, Tibi. Siyempre gusto natin silang bigyan ng konting pag-asa, Vin? Na hindi ibig sabihin may masakit sa inyo, hindi na siya reversible. Kanina nabanggit po ninyo, Doc, ang weight gain or bigat, siya yung parang mabilis na makakatanggal ng sakit doon sa ating kasukasuan. This is for mechanical po ba, Doc? Nabanggit nyo kasi mechanical or inflammatory ang cause, no? Doon sa mechanical po ba yun? Definitely, malaking impact ho ng pagbawas ng timbang sa paggaling ho ng mga may knee osteoarthritis. Pero kung halimbawa po, sila po ay may rheumatoid arthritis and then they're also overweight, syempre po nakakadagdag pa rin ho yun. At kung mababawasan yung kanilang timbang, maiibsan din ho yung pain nila. Opo. Okay, that's what. Sige, Tibi, meron pa? Tapos nabanggit nyo rin po kasi kanina, yung injury, pwedeng prone sila sa osteoarthritis din. Correct. Opo. Yung pong mga ligaments, isang protection ng ating kasukasuan. Ngunit kung siya po ay napunit na, syempre po yung protection na ina-afford niya sa joint, nababawasan. Kaya po, lalong mas madaling ma-injured later on yung kasukasuan. Okay. So, nabanggit na ni Doc yung mga risk factors actually, obesity, taba, injury. Ano pa po yung ibang risk factor? Is it also genetic? Pag ang parents mo are arthritic, ano tama bang term ko? Arthritic, ikaw most likely magkakaroon ka rin ng arthritis. Mana-mana ba yan? Tama po. In terms of rheumatoid arthritis, tsaka po yung gouty arthritis, generally, meron po silang kamag-anak na may ganoon. So, unfortunately, kung yun po ang kanilang risk factor, hindi po natin matatanggal yung risk factor na ganoon. At least, siguro magagawa na lamang nila, halimbawa, para hindi po tumaas ang uric acid nila, iiwasan po nila yung mga inumin o pagkain na lalo pong magpapataas sa kanilang uric acid. Ayun. At least napunta na siya na nag-lead in sa ating partner sa susunod na risk factor. Food intake is also a risk factor which will lead to obesity pag nasobran. Ano-ano ba yung pagkain na magti-trigger o pagpapalala sa inyong arthritis? Okay. So, in terms of osteoarthritis, yun nga po, kung ang pasyente po, let's say sabihin nila, kasi lagi na lang po ako sa bahay, hindi na ho ako lumalabas since the pandemic. So, sa bahay po, laging nakaupo, tapos nanonood pa ho ng Netflix, medyo nag-gain ng 20 or 30 pounds over the pandemic. So, syempre pag naglalakad sila, napapansin nila na hihirapan lalo po yung kanilang kasukasuan. In terms of gout naman po, yung iba ho, hindi nila maiwasang hindi uminom ng mga alcoholic beverages po. At usually, sinasamahan din po yan ng maraming pagkain ng meat and seafood. At ang hindi rin po natin napapansin dati is yung pagkain ho ng maraming prutas na matatamis o pag-inom ho ng maraming mga fruit juices. Yung po kasing fructose na taglay po ng mga yan ay nako-convert din po sa uric acid. So, ganun?
Ang akala ko talaga pag sinabi uric acid, yung mga laman loob, yung mga bopis, sisig, ano ba yun? Di ba yun ang sinasabi na, uric acid yan. So pati fruits can also be high in uric acid. Po. Ang American Heart Association, meron po silang general recommendation na ang sugar intake po ng mga kalalakihan, sana po hindi lalampas ng 50 grams. Ang mga kababaihan naman po, sana hindi lalampas ng 30 grams of sugar per day. Yung 50 grams, approximately 9 teaspoon ng sugar. Yung 30 grams, approximately 6 teaspoons po ng sugar. So, pag hindi ho tayo maingat, yung one day natin, allowance na 30 grams or 50 grams, ubus na. So sugar is the enemy then that can cause or be a risk factor for osteoarthritis. Actually for both osteoarthritis and gout. Kasi syempre pag maraming carbohydrate intake, maraming sugar intake, nag-gain ng weight yung pasyente, and yun namang increased fructose intake na ko-convert pa po sa uric acid. So syempre po, lalong imbis na makontrol yung gout, maaring lalong lumala po. Ayoko na nga ng fruit juice eh. Kaya pwede kami mag-sponsor ng tubig dito. Kasi puro tubig na lang. Pwede naman tubig lang, walang problema. Don't you worry, we'll go to treatment in a bit. Ubusin lang muna natin yung ibang issue bago tayo pumunta sa treatment. Ano pang sa diet, Doc, ang dapat iwasan para hindi ka magkaroon ng arthritis? Sa diet lang muna. Kasi sabi nga nila, yung mga laman loob, tigilan mo yan. Alak, tigilan mo yan. Kasi may kapatid ako, may gout po siya, Dok. Pag nainom siya, inaatake siya ng gout. So, actually, in general, lahat naman maaring kainin, pero dapat in moderation. So, halimbawa sasabihin ng pasyente, so hindi na ba ako pwedeng kumain ng seafood? Hindi naman pwedeng kumain ng isda or even alimango, pero hindi naman alimango everyday or halimbawa yung iba sabihin. So hindi na pwedeng kumain ng, hindi naman sa hindi, pero siguro yung iba kasi halimbawa sa umaga po, tocino, sa lunchtime, pork chop, tapos steak pa sa gabi. So parang meat naman lahat po. Yeah. So pwede pa rin naman silang kumain, basta in moderation. Balance is everything. Sige. Dok, yung pag-inom daw ng gamot, may sinasabi sila na certain steroids can also cause yung parang inflammation sa ating mga joints. May ganun ba talaga? Well, yung steroid, kung tutuusin po, oral steroid is a medication din po para sa gout. Pantanggal na panlaki pamamaga. Ngunit there are times na halimbawa po, iisa lang yung kasukasuan, sobrang tindi ng sakit, and then the patient is offered, gusto ko ba tanggalan natin ng tubig? At maaari din, sabay sa pagtanggal, kasunod nun, iniksyon na natin ng steroid. Very rare, siguro less than 5% chance na yung mismong steroid, meron din po kasi siyang taglay na crystal. So, gout is another form of crystal-induced arthritis, and strangely, yun din yung gamot na yun, may crystal din. So, pwede hong mag-cause ng reactive arthritis. So, ang ginagawa po ng iba para maiwasan yung ganong sitwasyon is nagbibigay po ng ice pack, pwedeng every hour on the hour, in the next 24 to 48 hours after the injection, habang gising lang po yung pasyente, at maaari din pong magbigay pa ng anti-inflammatory na tableta to prevent that occurrence. Pero hindi po yun common. Siguro po, I've been fortunate, I've not had a patient na gano'n. Okay. Nangyari yung gano'n. Yeah. Okay. Doc, buti nabanggit mo yun, Thank you, Marla, TV napansin ko lang meron sa baba, we do not endorse any supplements or medicines. Beware of fake advertisements online. Thank you for doing that, Marla. Kasi po, minsan ginagamit po yung mga episodes natin para pag-intro siya, tapos yung dulo, para may endorsement. Hindi po, we do not endorse. Pag meron pong endorsement, minanipulate po yun. Ginamit lang yung boses at mukha namin ni Ate B na kunwari wala po kami, or ni Dr. Ong, wala po kami. Nakakahiya sa doktor natin, Correct, kasi nagagamit wala po kaming ganun, ha? No. Anyway, food lang, Doc. Balik lang ako sa food kasi magki-Christmas po, holiday season Hindi naman po pala ibig sabihin na hindi kayo kakain ng lechon, ng hopis o ng
Anong isa yung masarap? Yung nasa sizzling plate. Isaw. Isaw. Hindi. Yung yung mga mukha. Hindi. Sisig. Yung sisig. Yung sisig. Hindi naman ibig sabihin, hindi kayo kakain. Pwede kayong kumain, pero wag naman yung buong sizzling plate, ikaw lang umubos. Tama ba, no? Yes, sir. Actually, paminsan we prefer that the patient would partake little by little kasi nga sila rin nagsasabi. Kasi pag minsan, pag isang taon ko na hindi nakain yan, pag na-tsempuhan, gusto ko na 2 bandihado, akin lang. Pambawi ho. Ako, Doc, 1 taon na akong hindi kumakain ng chicharon. Paborito ko yung chicharon na tibi. Talagang talagang dinidisiplina ko yung sarili ko. Mahirap po magkasakit, generally speaking. Now, let's go to treatment. Ano bang treatment pag meron kang arthritis, Doc? Anong pwede mong gawin? Kung halimbawa gout po ang pinag-uusapan natin, ang usual acronym na sinusunod po natin yung RICE method, which means yung R is rest, ipahinga po natin, yung I is ice pack. Pwede hong lagyan every hour on the hour habang gising yung pasyente for 5 minutes lamang. Yun naman C is to take colchicine, isa sa umaga, isa po sa gabi for maybe 5 days. Pero halimbawa po na medyo naging malambot ang dumi ng pasyente, we ask them to reduce it to just once a day na lang po. Yung E is to elevate the extremity. In general, kailangan din magdagdag ng anti-inflammatory, pwede pong yung mga NSAIDs kasi po yung colchicine, medyo mahina po yung kanyang effect sa pagpapabawas ng pamamaga at pananakit. For other types of arthritis, halimbawa po osteoarthritis, kasi milder po yung pain nila, paminsan, just applying warm compress, paglagay po ng knee cap, knee support, at saka po topical liniment, maaari na mabawasan yung pain nila. Kung medyo mas matindi, pwede mag-paracetamol at pwede rin uminom ng anti-inflammatory medications. Malaking pain tulong. Relievers. Opo. Yung paracetamol is a pain reliever? Opo. Yes. Pain reliever so po siya. So okay lang sa'yo, as a doctor, okay lang po yun na mag-pain reliever ka to ease the pain or use it moderately, huwag siguro araw-araw or paano ba? Siyempre po, kahit paracetamol na considered safer kung ihahambing po sa mga anti-inflammatory medications, pag ginamit po ng masyadong madalas, may potential harm pa rin po ang paracetamol sa ating kidneys at ating atay. Kaya syempre po, moderate use is advice po. Okay. Ate B? Okay. Doc, yun gusto ko sanang malaman is prevention. Okay. Yes. Ayaw natin mangyari yan sa buhay natin. May magagawa ba tayo o talagang darating na magkaka-joint failure tayo? Just like aging. Old age. Na talagang Yeah, pakalya ang ating mga spare parts. Okay. So yung in terms of osteoarthritis, yung pag-exercise po, pagpapanatili ng lakas ng ating quadriceps muscle, yung muscle sa harap po ng hita natin, ay napakahalaga. Kung yun po ay malakas, maiwasan po na yung kasukasuan ang napre-pressure or nagbubuhat ng ating body weight. Yung pong pag-maintain ng ating ideal body weight is also very important. Kasi nga po, pag halimbawa po ang isang pasyente ay 100 pounds, there's a moment in time when we stand and walk na yung isang tuhod lang po yung nakatukod sa sahig. Maaaring isipin na, 100 pounds is on this knee. Actually, hindi po ganoon. Anywhere between 4 to 6 times, average of 5 times the weight, ang kinikerry nung tuhod na yon. So, kung 100 pounds po siya, roughly 500 pounds ang binubuhat ng tuhod niya. Tapos paglipat sa kabilang... Paano nangyari yung kung 100 pounds lang siya, bakit times 5? Opo, yun po ay base sa kinesiology, no? Kinumpute po yun na yung range is between 4 to 6 times the body weight na binubuhat po ng isang ng tuhod habang tayo po ay naglalakad o umakyat po ng hagdanan. So kung sakali po na nagbawas mo siya ng timbang, let's say 10 pounds, that also translates na 10 times 5, 50 pounds ang nabawas sa binubuhat ng kanyang tuhod. Kaya po, halimbawa, hindi pa nila nare-reach yung target ideal body weight nila, pero sasabihin nila, parang mas magaan na po ang aking pakiramdam. Mas nakakalakad na ako ng maayos. So, even a small weight reduction means a lot to the patient.
Okay. So anong take mo dun sa exercise? Yung exercise ba worsens your arthritis? Pag meron na po kayo, not as a prevention, kagaya ng tanong ni Ate B, yung exercise ba pag meron ka ng arthritis, worsens it or relieves it? Okay. Depende po sa anong uri ng exercise. So, in terms of knee osteoarthritis, dahil ito po ay weight-bearing joint, kung ang exercise po ay tulad ng jogging o kaya walking, maari pong lalong sumakit yung tuhod. O kaya yung prolonged standing, walking, and dancing. Pero kung ang gagawin po nilang exercise, biking, swimming, yung hindi po nagbubuhat ang kasukasuan, maari pong lumakas ang muscle nila at makatulong din sa pagbawas ng pananakit po. So, ibig sabihin, if you have arthritis, hindi mo yan i-strain. Kasi baka akala naman ng iba, hindi sanayin mo yung sarili mo hanggang maging normal na yung konting pain. Di ba may gano'n? Yung parang ipilit mo para maging normal na sa'yo. Hindi ka na niya aabalahin. Hindi gano'n because it will worsen it. Tama po. We don't want the patient to do any activity that worsens the pain. Kung natutukoy na ho nila kung ano mga movements or activities na nagiging sanhi ng pain, dapat ho iwasan yun. Okay. Oh, so ang magandang exercise pala ito, swimming. Hindi rin And pwedeng biking. basketball, and biking. Yung basketball kasi, Or running. tagtag din yung mo. Running. Hilig pa naman Usong-uso ako ngayon, maglakad running. at magtakbo. So hindi rin doon advisable. Swimming na lang siguro, no? Opo. Sa dagat. Sa dagat dapat. Swimming pool. Di pwede naman sa swimming pool. Oo, tama. And then tama. you lose weight through those kinds of exercise. Yung pag-inom ng supplements, yaman din lang na ginagawa ni Marla nandyan, no? Ayan, we do not endorse any supplements or medicines without mentioning any brand. Okay ba yung mga supplements? Well, in terms of glucosamine, meron po kasing dalawang uri, yung glucosamine sulfate at glucosamine hydrochloride. Yung glucosamine hydrochloride, definitely no effect po yun base sa research. Yung glucosamine sulfate, maari po siyang makatulong in terms of reducing pain, pero kasing galing lang po siya ng paracetamol. At ang paracetamol, pag ininom po natin ngayon, may effect na agad. Yung glucosamine sulfate, pag ininom po natin ngayon, at araw-araw for the next 3 weeks, dun pa lang on the 3rd week po siya nakakatulong for pain. So in terms of practicality, siguro ho, mas maayos na uminom ng paracetamol kasi mabilis ang effect at mas mura ho siya kaysa sa glucosamine. Ayun. Okay. So, Sige. so ano yun ang ending nun? Pag sinuma total mo, sulit ba Paracetamol. sa akin na mag-supplement? Paracetamol na lang po. Para kasi nag-suspend sila doc ng ng amount for advertisement eh. Alam mo yun, and people pag wala naman silang idea, they're gullible, Ate B. Kakagat din lalo na pag may endorser na maganda at sikat. So sayang ang pera doc doon. Ang funny nga, madaming napupunta sa supplements na mali. Basta pumunta sa doktor, mas simple pa. Ayan ha. Yes. Ay, Doc, ang collagen. Is it good? Actually, marami rin yung nagsasabi na ang collagen ay nakakatulong in terms of reducing pain. Meron hong pagsasaliksik na hinambing yung articular cartilage thickness ng mga pasyente may osteoarthritis. Wala hong difference kung gumamit man sila ng collagen or wala po eh. Yung isa pa ho sa glucosamine, kasi nga po may taglay siyang glucose, kaya po yung ibang mga diabetic patients na dati nang kontrolado kanilang blood sugar, pag nagsimula silang uminom ng glucosamine, biglang tumataas ulit yung tinatawag na HbA1c nila or yung blood sugar nila for the 3-month period. Kaya pala ang tawag pala glucosamine because it has glucose. Okay. Diyos ko po, Lord. Glucose pa more. Ingat-ingat. Oo, ingat sa supplements pala, no, Doc? Hindi, pero magkaiba yun, yung glucose and glucosamine. Kaya lang yung glucosamine may sangkap na glucose. Tama ba pagkakaintindi ko? Tama po. Anong kakainin, Doc? Gulay. Anong gulay ang kakainin? Kung gulay. Well, again, a balanced diet is important, no? Kasi kailangan naman ho natin lahat ng uri ng vitamins and minerals para sa overall health natin. Opo. Actually, sa pakiwari ko, Ate B. Sige, go. Nabanggit kasi ni Doc
injury. And na-injure na ako nung bata ako, natapilok ako. Pero kung nagka-injury ka na, ano ang gagawin mong remedyo para hindi siya mag-progress into osteoarthritis someday? Well, again, keeping your muscles strong is important. Keeping your body weight, ideal body weight is also important. Tapos kung there's a way to avoid further injury, kasi maaring naghilom po yung ligament dati, pero yung normal elastic tissue ng mga ligaments, pag naghilom mo sila, fibrous tissue po yung kapalit eh. Hindi po kasing ganda ng original tissue natin. So, if in a way, at maaari din hindi complete ang healing, so maybe even more minor injury can trigger a full thickness tear po ng mga litid natin. Okay. Ayan. So, ang ending partner, ang suma total, it's your weight. Parang babalik at babalik tayo sa timbang mo, Doc. Opo. In a sense, we have to really take care of our bodies. the usual, no? Yung mga sabing well-balanced diet, hydration, sleeping 8 hours as much as possible, and of course, a healthy mental attitude. And prayers as well. Kasi di ba sabi nila, gatas, calcium ka. Pero pag matanda ka na, wala na sigurong epekto sa iyo yun, hindi ho ba? Actually, kahit may edad tayo, yung pagkain ng tama, well-balanced diet, including high calcium milk and high calcium diet, are important. Siyempre lalo na kung may osteoporosis sila, gusto nating mapanatili yung kanilang bone density. Kasi kung may kakulangan ng calcium sa ating katawan, maghahanap po yung katawan na kung saan makakapangutang ng calcium eh. So makikita ko nila, ay may bangko dyan yung buto. Tapos manghihiram pero wala na hong sulian yun eh. Ng calcium so sa ganun buto. pala yun. So may silbi pa rin sa'yo ang pag-inom ng gatas na high in calcium. Any gatas ba for that matter? Or specific na gatas ang dapat mong inumin for calcium I actually tell the patient kung ano po yung hilig nilang inumin or ano yung type nilang lasa. Kasi baka magbigay tayo ng isang brand and then say, hindi ko po type yung lasa. Hindi rin po nila iinumin. So, sources of calcium. Sources of calcium. Green leafy vegetables, soya, dairy products, of course, cheese, ice cream. Seafood, yung seafood ba? Maraming calcium yun. For example, yung mga seafood, including dilis, actually, meron yung sardines, including yung buto nila, may calcium content po. Okay. Akala ko mataas ang calcium content, mataas din ang uric. Di mag-tableta ka na lang. At least alam mo yung magbabalance out. Oo. Ang dictum po kasi is calcium is best taken from the food. Kasi nga po, meron din konting controversy tungkol sa calcium supplementation. Sabi po ng ibang mga cardiologists, meron ho silang risk na magkaroon ng myocardial infarct. So, ayaw naman ho natin na inom ng tableta tapos magkakaroon ng heart attack. So, pero wala hong ebidensya na pag kumain tayo ng high calcium diet, magkakaroon tayo ng heart attack. So, I think it's still best taken from the diet. Green leafy vegetables na lang ako. Anong gulay, Doc? Kasi baka may uric yung isda eh. In general, any of the green leafy vegetables, pwede naman po. Okay. Spinach, sige, Ate B. Okay. Yung last, damay lang natin, sorry Doc, osteoporosis month. Ayun na nga yung itatanong ko, last 2 minutes natin. Hayaan natin si Doc na mag-plug or may event ba na related sa osteoporosis okay po. For this month. Go ahead, Doc. Sige po. Yung pong pagkakaroon ng osteoporosis, pagkakaroon ho ng maraming bones na full of pores or marupok na buto is a concern kasi nga po dumadami ang ating elderly population. Yung iba ho, pag nadulas lamang sa CR nila, nabalian ng buto. And then of course, pag nagka-hip fracture, meron ho kasing 20% mortality in the first year. So, early screening is important. Ang pag-screen po ng osteoporosis through bone density, ang sinasuggest ay 65 years and older na kababaihan, 70 years and older na kalalakihan, sana po magpa-screen.
kung mas bata po sila pero meron po silang family history ng osteoporosis o kaya po sila po ay nabalian na ng buto from age 40 onwards na yung minimal trauma lang, hindi po yung nasagasaan ng malaking crack or something like that, no? Ibig sabihin, medyo marupok yung buto nila. If they have diabetes, they have chronic kidney disease, they have hyperthyroidism, they're on steroids because of asthma or allergy, yung mga ganong sitwasyon, or meron pong ibang mga pasyente naka-heparin, warfarin, or may rheumatoid arthritis po sila, they're at risk for osteoporosis. So, kahit mas bata po, in fact, we have lupus patients na on steroids for maybe 5 years or so. Pag pinascreen for osteoporosis, mayroon na po sila eh. Opo. Anong screening no? Na-curious tuloy ako. Ilalagay yung buong katawan mo sa sa parang makina, papasok ka doon, malalaman ano ba yun? Well, parang table lang naman ho siya. Hindi po kagaya ng MRI na parang may tunnel. Hindi po gano'n. So, hindi kailangang matakot ang pasyente kasi open naman ho siya. It's simple X-ray din ho, pero ang radiation ng bone densitometry is actually 1/10 only of a chest X-ray. Kaya, considered safe po siya. Kahit halimbawa sabihin nyo, kaka-X-ray lang ho namin, okay lang ho, hindi problema. Bone density. Thank you, Doc. Doc, maraming salamat. Thank you so much very much for your time. Where to find? Ulitin natin saan makikita si Doc? Doc, kasi may iksilang kami. Yung makabaang usapan, saan ka pwedeng puntahan? Pwede po sa USD Hospital and Cardinal Santos po. Maraming po salamat. Ayun. Hanapin nyo si Doc doon kung gusto nyo mahaba-habang usapan, yung tipong 4 hours. Kasi 30 minutes lang kami. Kung gusto nyo lang makipag-usap kay Doc, and maybe kung anong gusto nyo pag-usapan about your health related dyan sa arthritis at osteoporosis. Puntahan nyo si Doc doon. Doc Millicent, thank you very much. Maraming salamat. Have a great weekend. Bye-bye. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas po. Thank you po. Thank you. 151 na episode. Siguro next time balik natin osteoporosis naman. Very interesting. May butas pala yung buto natin, ano? Yeah. May nakita akong tita ko, lumiliit na sila, Vin eh. Ang topic natin sa mga hayop naman, Vin, ay immune system. Paano patibayin ang kanilang immune system? Eto ho, nagbabalik Dr. Rex Villanueva. Hi, Doc Rex! Thank you! Good morning po, TBA. Sir Alvin po. Hello po. Ayan. May improvement. Mga 5%. Hindi okay na. Naloko ka lang. Si Dr. Rex Villanueva po ay miyembro ng Quezon City Veterinary Office. Kaya maraming salamat na naman kay Dr. Cabel. Dr. Cabel! Doc, maraming salamat ang ating city veterinarian sa Quezon City. Anyway, Dr. Rex, anong suggestion nyo? Paano ba mabuboost yung immune system ng ating mga pets? Para hindi lang po yung mga pet owners ang malusog. Dapat pati yung mga pets malusog din. Go, Dr. Rex. It comes po sa topic po natin, which is the pet immune system. So, dun po muna tayo sa puppy side. Sa puppy side po, so pagdating po sa mga puppies or kittens po sa nila is yung kanilang yung paglalactate or breastfeeding po ng mga mother dog or mother cat. Yung pag tumatanda na sila, so yung pagbibigay sa kanila ng vitamins, immunobooster, and most especially po yung immunization program, which is po yung vaccination po. So malaking bagay po sa kanila yon, ma-develop pa po yung mga antibodies. Masakit po. Doc, ano ang mga vaccine na dapat tandaan ng mga pet owners na basic ito, hindi pwede ito nawala ito to boost the immune system of your pets? Go ahead, Doc. Ayun po. So, most important po yung ating core vaccine, which is po yung ating vaccine against the rabies. And then yung ating yung common po sa atin dito sa Philippines, like the parvoviral infections, the distemper, yung ating kennel cough, yung mga para-influenza. So kahit din po hindi vaccine, yung pagde-deworm po, kailangan din natin ibigay sa kanila. Hindi po dahil to ma-immune sila, kundi maalis din po yung mga worms or mga eggs po
na nag-develop para po hindi maging immunosuppressed po or magkaroon ng immunodeficiency yung ating mga dogs po or ating mga pets po. Okay. What about nutrition? Hindi ba importante din yung nutrition, Doc Rex? Anong may sasuggest mo when it comes to nutrition to boost the immune system of your pets? Ano mga healthy foods para ma-boost yung kanyang immune system? Go, Doc Rex. Ayun po. So, most importantly, syempre yung kinakain po nila na dog food. So, yung dapat is yung akma sa kung ano po yung edad nila. Kasi mayroon pong mga nutritional content po yung mga dog food intended sa age po ng mga dogs. Halimbawa po kung yung dog mo or alaga mo is a puppy pa, so kailangan yung content po nun is mas madaming nutritional content rather than the older one. So more on maintenance dog food pagdating po sa ating mga adolescent or cats. And then, pwede naman po sila sa mga kinakain po ng mga tao, like the fruits, ayan po, yung mga vegetables. So, may mga dogs po na sanay po dyan, but then kailangan natin i-consider yung mga bawal po sa kanila para po hindi naman po sila compromise or kasi may mga pagkain po na nagiging cause toxicity po sa kanila. Okay. Doc, may mga nagsasabi, i-expose nyo kasi yung pets ninyo sa ibang hayop. Parang yung bata, di ba? Pag sabi nila, ang mga bata na nandyan lang naglalaro sa putikan, naglalaro sa labas, mas matindi yung immune system niyan kumpara sa mga anak mayaman na nabibaby, hindi nakaranas maglakad na nakapaa sa labas, hindi na uulanan, hindi na aarawan ng todo. Totoo ba yun? Do you actually need to do that when you're a pet owner? O hindi rin totoo yun. Kailangan bugahan mo siya ng sangkatebang vitamins para lumakas ang immune system niya. Katulad din po sa atin po, Sir Alvin. So, maganda din yung exposure sa ibang dogs or tinatawag nating socialization. Una-una, doon din sila nagkakaroon ng adaptive immune response when it comes po sa kanila. Kasi po, kung lagi natin silang ina-isolate to other dogs or lagi na sila nakakulong, kumbaga yung environment po nila is na andun lang or yung routine environment lang nila. Pagka nilipat po natin or dinala natin sa ibang environment, so maninibago, hindi nag-acclimatize yung pets natin. So minsan doon sila nagkakaroon ng minsan nagkakaroon sila ng sipon, depende po sa panahon. So kailangan din po natin silang ma-expose sa iba't ibang environment po para ma-acclimatize yung kanilang katawan. So magiging part po yun ng immunity po nila against the diseases. Oo. Ang problema ko lang kasi doon, Doc, ayan si Ate B bumalik na. Pag nag-interact naman sila sa ibang aso, lalo na hindi nyo kilala, no po, maybe you're bringing the pets in the park, o di kaya makakasalamuhan niya yung mga asong gala or pusang gala. Ang problema ko, Doc, baka may sakit din eh. Hindi ba mahawa din sila, Ate B? Or, halimbawa, araw-araw mong winowalk, hindi mo alam yung damuhan, may mga virus doon, Ate B. Di ba may guest tayo dati na nagsabi na hindi mo lang alam yung mga virus or mga parasites nandun sa labas. True. Kakapitan yung aso mo or pusa mo. How do you balance that, Doc? Paano mo babalansihin yun? So pagdating po doon, yun nga, sabi nga po natin, yung pag-acclimatize po sa iba't ibang environment will help po sa dog or sa ating pets. So as pet owners naman po, so need po natin ng vaccines or yung mga preventives po na tinatawag. So meron tayong mga preventives na pinapainom or chewables na po sa mga pets natin. So pagka nilalabos na po natin sila, yun po yung worry natin, baka po magkagarapata, baka po magkagalis. So namin po tayo yung preventive or protection sa laban po sa mga yun. Kapag mingle sila sa mga other dogs po, may iwasan po natin. Kasi 'di ba, partner, even the parasites, pag merong parasites ang inyong pets, it will also parang weaken
their immune system. Tama ba yun, Doc? Pag sobrang dami na niyang parasite sa katawan, hihina din ang kanyang immune system. Hindi ho ba, Doc Rex? Yes po. Yung ayun, sabi ko, one example po natin is yung tinatawag po natin na disease called demodicosis. So, yun po at dogs or sa mga puppies. So, nasasukan po sila healthy. So, mas dumadami po yun and they will tend yun nga, yung nakita po pangingitim ng balat, tapos pangihito. So, most important, kailangan laging may vitamin supplementation po yung mga pets po natin para maka-cope up po doon sa immunity po or immune system po ng ating mga pets. Ayan. At ikaw naman. Hindi ba masama? May mga nagsasabi, minsan masama rin yung masanay masyado sa gamot dahil yung natural immune system ay naaapektuhan. Doc, magkwento ka lang ng magkwento ha. Huwag kang mahihiya. Nakikinig lang kami ni Alvin sa iyo. Sige, yung natural immune system baka naman bumaba kapag na-over sa supplement. Ayun po, yung sa natural immunity po. So, yun nga po, ma-acquire po ng mga puppies yan. Example, una po sa yung pag-breastfeed. So, yung number one important po is yung tinatawag natin na colostrum. So, once they get po that from their mother dog or mother cat, so nagkakaroon na sila ng natural immunity. So, once na nagkakaroon po kasi ng overactive po or overreactive sa immune system, so doon na nagkakaroon ng mga allergies or hypersensitivity. So, yun po yung isa sa mga signs na yung ating pets ay hindi rin po kasi talaga dapat sobra-sobra when it comes sa immune system, immunity. Pagka nasobrahan yung pagpapainom ng vitamins, so kaya dapat po na regular check-up kung ano po yung tamang dosage po sa pagbibigay ng mga vitamins or immunoboosters po na available po sa market. Once po kasi na nasobrahan yun po, nagkakaroon ng minsan ng resistance, nagkakaroon po ng hypersensitivity or nga, tinatawag po natin ng mga allergies na po. Okay. Ate B, may kwento lang ako. Kasi may mga nakikita akong aspin o yung asong Pinoy na gumagala sa subdivision partner. Makita mo, parang wala namang nagpapakain sa kanila, TV. Pero parang healthy naman sila. Mga tira-tira yung kinakain. Kaya nagugulat din ako, ikakoy. Parang hindi naman sila nagkakasakit na naaarawan, naiinitan, napupunta lang doon sa damuhan or sa mga halaman, partner, pag medyo malakas na yung ulan. And yet, ang tagal naman ng buhay nila. Kaya nagtataka din ako, siguro anong klaseng immunity meron sila? Siguro ang tanong, Doc, is yung mga asong Pinoy, mga aspin, kumpara sa may mga breeds talaga na pure, yung puro, alin yung mas malakas yung immunity? Ayun po. For us po kasi sa ating, doon po sa aming adoption center, sa rehabilitation center po namin, so most likely po, aming mga nirehabilitate is yung mga aspins or mga puspins po from the street, sa ating galing po sa ating animal pound. So based on our experience po, ano lang siya, parang kabaliktaran lang din po sa mga ating pedigree dogs. So halimbawa meron tayo mga pure breed dogs na nasa bahay, tapos po nilabas po natin or nilipat po natin sa environment kung doon sila nagkakaroon ng sakit. Pero sa atin po, since yung aspin po ay dito po sa atin nagmula or yung ating mga mixed breeds na kumagala or tinatawag natin mga stray dogs. So pag na-rehabilitate naman po natin sila or nilagay po natin sa isang enclosed environment, so sila naman po yung nagkakaroon ng mga unwanted na illness. Hindi lang po natin siya makita or mapapansin dahil nasa street po sila. Pero once na na-contain po natin sila sa isang lugar na with the same environment, same feeding, same vitamin supplementation. So, dun sa part ng rehabilitation nila, nagkakasakit na din po sila. So, akala po natin
pag nasa streets, immune po yung mga dogs. Kasi po, doon po na sila nasanay. Pero pag nilipat din po natin sila sa environment po, doon naman po sila nagkakasakit na. Okay. Doon po lumalabas Ate B, yung mga sakit na hindi po nila nakukuha from the streets po. Actually, yun partner, Ate B, part ng responsibility natin bilang pet owners is to ensure na alaga po ang ating mga aso at pusa o kung ano man yung pets na yan. Part yan ng responsibility natin. Kahit po hindi na sila cute, kasi parang tao din po sila, darating yung punto, natatanda din sila eh. Hindi ba, Ate B? Ano po? So parte ng ating, kumbaga pag bumili ka or kumuha ka, nag-adapt ka ng isang animal, hanggang sa mawala na siya sa mundo, parte yan ng responsibility mo. Hindi ba, Doc? Kahit good na. Di ba, Doc? Parte yan ng responsibility mo to maintain their good immune system. Na panatilihin silang healthy. Go, Ate B. At ano daw, Doc, dapat ba talaga pinapaarawan? Yung araw ba nakakadagdag ng immune system? Less sakitin ba kapag naaarawan ng ating mga alaga? Yes po, yung ating papa-expose po sa init ng araw or sa environment po sa labas. So nakakatulong po yun sa mga pets. So hindi lang po siya kailangan sa mga dogs and cats, especially sa mga exotic. So may mga animal lovers po na nag-aalaga ng mga exotic pets like the tortoise or yung iguanas. So part din po kasi ng routine nila is yung ma-expose po sa araw. So magandang practice din po or routine sa mga pets po na nilalabas po sila and they expose po to the sunlight po. Wag lang po doon sa mga oras na sobrang init po. So mas maganda po umaga or sa mga pahapon na po for the exposure po sa kanila. Okay. Sige. May last 3 minutes tayo, Ate B. Maybe we should allot it sa adoption. Gusto ko ring i-emphasize, for those who want to get a pet, love a pet, meron po sa Quezon City. Meron po silang adoption center. Doc, tell us something more about it. Ano bang pwedeng ma-adopt doon? At ano ang importansya ng adoption versus buying it? Kasi di ba iba bumibili at ang mahal, napakamahal po. Anong advantage ng pag-adopt ng mga aso at pusa from the Quezon City Veterinary Office? Go ahead, Doc. Ayun po. So, doon po sa aming adoption center, so ano po yung pinakamagandang benefit? Siyempre, una-una, nakakatulong po tayo to give a second chance po sa ating mga dogs na rehabilitate. So, hindi na po namin stray dogs or stray cats. So, sila po ay rehabilitated dogs na po and cats. So, wala na rin po silang pinagkaiba sa ating mga pure breed dogs. So, yun nga po lagi namin sinasabi sa kanila, if papapiliin ka sa dogs na may pure breed and the dogs with an Aspin na mayroong basic obedience at rehabilitated, so ano po yung mas pipiliin nila? They tend to choose the Aspin na rehabilitated na, marunong na po mag-sit, well-disciplined na po, and then sila po ay syempre nagkakaroon ng sakit since rehabilitated na. Pagdating sa feeding po, hindi na rin po sila mahihirapan at low cost po. So, complete Doc, linawin ko lang. Lahat. Meron na silang vaccines. Sila po ay spayed and neuter na rin po. Sila po ay basic obedience trained na rin. Okay, Doc, ulit linawin ko lang. Wala naman pong bayad, pag nag-adapt po ako nanggaling dyan sa Quezon City Vet Office, ano po ang kailangan ko as a pet owner? What do I need to ensure para ma-qualify po ako? Ano ba yan? Para ba yung parang nakapila tapos pipiliin nyo sino yung akmang pet parents? O pag nag-apply ako, automatic makukuha ko na kaagad yan? Ayun po, Sir Alvin, bali po, as per our ordinance po, so meron po siyang adoption people pesos. So, yung way po of doing it, so pero pwede po tayo sa online.
So, sinesend po, pinopost po namin siya sa aming Facebook page, aming social media page po. And then once na gustuhan po nila yung dog, pwede po silang magbigay ng requirements like the 1x1 photo, yung kanila pong picture ng bahay, and then po yung magadala na lang po sila ng pet crates or leash. And then once na nakita na po nila doon sa aming platform po yung ating pet na gusto nilang i-adopt, then pwede na po nilang puntahan sa aming center which is located po sa Payatas. And then pagdating po nila doon, pwede sila turuan po nung mga basic obedience na natutunan nung pet. Tinu-turn over po namin yung basic obedience. At the same time, if they choose to adopt po a puppy or a kitten po, bago po sa yung hindi pa po akma sa kanilang spay-neuter. So, part po na aming program is yung pagbibigay po ng free spay-neuter po. Ipapakita lang po nila yung adoption contract pagka nandun na po sila sa right age, yung mga pets po na napili nila. And then, right away, pwede po namin silang i-cater for the operation na po. At Doc, siguro ang sasabihin natin sa mga taong mag-a-adopt naman, total nandun pa rin tayo sa immune system, para lang siguradong hindi magkakahawaan o may dalang sakit. Kapag dinala mo yung aso sa bahay mo, pagsasamahin mo ba o wag muna? So, part pa rin po ng pag-rehabilitate at to acquire din po yung immunity or pag-acclimatize po sa dog. So, hindi po natin pwedeng pagsamahin mo na yung existing dog po natin doon sa dog po na na-adapt natin or halimbawa po na binigay sa atin. So, kailangan pa rin po na merong konting space for the dog. So, nagkakaroon minsan kasi ng anxiety yung dog na bagong environment siya. So, kailangan natin siyang i-introduce po muna. Kahit wala po tayong pet, syempre, kailangan meron ng self-space po muna yung dog. Once na okay na siya for at least 3 to 5 days to 1 week, then pwede na po silang i-socialize po sa other dog po. As long as yung dog naman po is hindi naman po totally naka-separate, but then meron lang siyang space po na makapag-adjust kahit pa paano. Okay. Sige, Doc. Maraming salamat, Doc. Ano po ang pinakamensahe ni Doc Rex sa lahat ng mga pet owners in relation to maintaining their good immune system? Para happy yung pet owner, happy din yung ating pets. Go ahead, Doc. Parting shots, please. So for pet owners po, our advice po is to give them a proper supplementation. Kailangan din po responsible pet owner tayo. So alam natin na dapat may regular check-up yung ating mga pets sa ating mga vet clinic, sa ating mga personal vets po. At then din po ay disiplinado sa pag-aalaga po ng hayop para hindi rin po mako-compromise yung ating pet, since yung ating mga pets is yung lifespan po nila is hindi po ganun katagal katulad po sa atin. So, give them the best kaya po nating maibigay po para sa kanila. True. Absolutely. Thank you, Doc. Maraming salamat si Dr. Rex Villanueva. Thank you po. Kahit hindi maganda yung signal ni Dr. Rex, talagang sinamahan tayo hanggang sa dulo. Thank you, Doc Rex. Some other time, i-guest natin ulit kasi na-feature na po natin yung adoption center. But maybe we can do it again, lalo pag malapit yung Pasko, maybe in a taped episode again. Galingan nyo yung signal nyo, Doc. Doc Rex, thank you very much. Maraming salamat. Dr. Rex Villanueva ng Quezon City Veterinary Office. Katibi, yung immune system mo ba, Tibi, okay? At si Uni? We can do better. Palagi namang work in progress, di ba? We can do better. Exercise pa more, supplements, lalo na pag tumatanda na rin. Tayong lahat, hindi lang yung alaga natin, di ba? Hindi mo ba napansin na, Tibi? Naglipa na po ang pet shop. Sang katerba, partner, ang dami. Ibig sabihin po, dumami. May demand. Ang dami pong Pilipinong nagkakaroon ng pets, which is actually nice as long as alam natin yung ating responsibility.
Di ho ba? Yan. Yeah, totoo yan ha. And syempre, responsibility na maalam tayo. Knowledge ay responsibility din para maalagaan natin ang ating sarili at ang ating mga alaga. Magbababay na po kami. Ang ating kalusugan na inasa ating mga kamay. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Si Alvinol Chico po ito. Please, like, ano yun? Share. And subscribe. Tulungan niyo po kami, ha? Click on that alert button para for new episodes. Maraming salamat. Si Alvinol Chico po ito hanggang sa susunod na edisyon ng Thank you, Doc. Thank you, Doc.